Hello, hello, hello everyone! Simula na tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. And for this afternoon, ang kasama natin ay walang iba kung hindi si Brother James Santos, SJ. Brother, sabay tayong uminom. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, brother, mag-hello ka naman sa lolos and lolas. Inaabangan ka nila kung talagang magbabalik ka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako na makapiling ulit po si Ma'am Gaines po sa palantuntunan na ito. At naway makapagbahagi pa po ako ng aking buhay, karanasan ng pag-asa. So, Brother James, talagang tuwan-tuwa ang lolos and lolas natin last time. At talagang nagpupuri sa Diyos. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Kasi kakaiba yung kwentong buhay mo no? Na talagang literal lumaki ka kasama ng simbahan. At ganun din naman, nabalik yung mga memories ng lolos and lolas natin, yung mga Saudi days nung araw. Either sila yung OFW o sila yung naiwan dito o sila yung mga anak na naiwan ng mga OFWs during that time. At ang tuwan-tuwa ang lolos and lolas, napanood din daw nila yung Ben-Hur. At yung mga deboto naman ng Nazareno, kilala rin daw nila si Father Benny. So tayo naman ngayon ay magpapatuloy. Sabi nga natin, ito yung Lenten series natin, yung mga reflections natin grounded on finding hope in sorrow. So, serye talaga siya no? So, hiramin natin, magpatuloy tayo magnilay sa sinasabi ni Pope Francis sa atin. Ang sabi niya, he is reminding us that there are three profound paths of providential companionship during times of trial: presence, gift, and sharing. Presence, gift, and sharing. God's first way of being close is through presence, noting that suffering becomes an occasion for a transformative encounter, the discovery of a solid rock to which we can hold fast amid the tempests of life. So tatlo daw, brother: presence, gift, and sharing. So, magaganda yung mga kwento mo sa amin last Monday So, hindi ko alam kung paano dito papasok yung occasion mo for suffering. Kasi kailangan yung suffering muna bago yung transformative encounter So, meron ka bang ganung karanasan o talagang patuloy naman na chill-chill lang kasi okay naman kayo as a family? So, nagpatuloy ba yon hanggang college days mo, high school, pareho pa rin ang kwento? O meron ka pang ilang mga disruptions na tinatawag sa buhay? Opo. Bale, high school po, tuloy-tuloy pa rin po. Finally, nag-decide na yung daddy ko po na makasama po namin. So, as a family, patuloy kami nagsaserve sa parish. Tapos it was also at this point na nung 4th year ako, umattend ako ng retreat. Naramdaman ko na tinatawag po ako ng Diyos. Dun sa retreat na yon, nakatanggap ako ng letter na sabi, James, I want you to be my mouth to proclaim the word of God to the people, eyes to see the beauty of God's creation. So yung letter na yon, tinignan ko yung sa mga kaklase ko, iba naman yung letter nila. Pero sa akin, parang pakiramdam ko, ito yung response sa akin ni Lord dun sa prayer ko. Kasi nung time na yun, nagde-discern na rin ako na gusto kong pumasok sa seminaryo. So that was the time na nag-decide ako na papasok ako sa seminaryo after 4th year high school. Initially with the Jesuits, pero kasi sabi nila, tinatanggap nila mga college graduate. Pero high school pa ako noon. So, punta ako sa parish priest ko, sabi ko kay Father Steve, gusto ko na pumasok sa seminaryo, ganyan. Pero kahit high school ka na, nagsiserve ka pa rin? Patuloy pa rin po. Altar server ka pa din? Opo, altar server. Pero nagtitrain ka na ng mga maliliit. Dati kayo yung bata Opo. Pero kung high school ka na noon, ang dami nang sumunod sa'yo. Opo, tapos naging part din ako ng youth ministry, pati yung mga social involvement, ayan, sa outreach.
So doon nakita ko ulit si Father Benny, nasa PGH na siya at that time. So tuwing mag-outreach kami, may exposure kami sa PGH. So nami-meet ko si Father Benny. Tapos until such time na sabi ni Father Steve, gusto mo sa San Jose. Kaya lang noong time na yun, sarado na yung kanilang application period. So kaya ako napunta sa... na-late ka. Na-late ako. Kasi ano na yon, mga March na. Tapos sabi niya, bakit hindi mo i-try sa San Carlos Seminary? So, pinagdasal ko yun. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo na sa San Carlos ako pumasok, tulungan niyo po ako. Pero Brother James, high school ka pa lang yan no? Apo. Pero ibig sabihin, discerning person ka na, high school ka pa lang. Opo. Kasi para maintindihan mo yung message, yung sa letter na natanggap mo nung graduation, ano yun retreat, sigurado. Sineryoso mo na talaga, ibig sabihin. Tapos yung plan of action mo na, may resolution ka. Kasi alam mo yung lolos and lolas, yung mga apo nyo, pagka nagre-recollection, di ba? Ang babait di ba? Pero pagbalik na naman sa real world, balik na naman sa dating ugali. But in your case, nagpatuloy. Pinursu mo talaga yung bukasyon na yon. So you mean to say, hindi ka na nag-college, diretso ka na ng seminaryo. Opo, anong nangyari, meron po kaming katikista sa parokya na nag-aaral pala dito sa ICAM. So, tuwing Sabado, habang nag-a-apply ako, nag-take ako ng exam, sumasabay ako sa kanya, papunta dito sa San Carlos. Talagang binigyan ka ng Diyos ng kompanyon. Ng way, opo. No? Talagang pati yun, guarded ka. Guarded and guided, di ba? Opo. So, madali ba yung naging buhay mo sa plano? Kasi may exams, di ba? Opo. Easy ba? Easy? Syempre, mahirap din po. Pero, ayun, thank God, nakapasa po. Until nung May noon, 2001, pumasok na po ako dito sa San Carlos Seminary. So, nung 2001, ikaw excited. Opo. Paano mga kapatid mo? Mamimiss ka nila? Oo, kasi sobrang close kami. Oo. Naalala ko, parang sabi ng bunso kong kapatid, kasi very close din ako. Sabi niya, Kuya, hindi na naman kompleto yung pamilya natin. Kasi ikaw naman yung hihiwalay, sabi niya. Tama. So, pero sabi ko kasi ito talaga yung gusto ko Sabi ko, in-explain ko sa kanya. Ayun. But I'm sure your mom and dad, masaya sila. Kasi part din ng pananalangin nila yan. Opo. Yung daddy ko nung una ayaw. Gusto niya mag-college muna po ako sa labas. Pero yung mommy ko pala, yun pala yung prayer niya tuwing nag-a-adore siya. Kasi lagi siya nagpupunta sa Adoration Chapel. Tapos isa sa prayer niya ay yung, kumbaga makuha namin, maabot namin yung mga pangarap namin sa buhay. And para sa kanya, kung pangarap ko daw talaga ba maging pare, kung yun yung gusto ko, gabayan at tulungan ako ng Panginoon. So, nung nangyari po yun, tuwan-tuwa siya, tsaka very supportive siya. Pero sa akin, parang excited ako, pero at the same time, first time ko kasi maiwalay rin sa family noong time na yun. Close kayo talaga Opo. So biglang ngayon, Lone Ranger ka. Haharapin mo lahat ng challenges on your own. So iba na syempre yung buhay seminarista na talaga. So mas napaigting ba doon yung prayer life mo? Mas lalo po. Tsaka mas na-expose ako sa, kumbaga, mas naintindihan ko yung value of prayer, of discernment. Kasi may nabigyan kami ng spiritual director dito sa seminary. Shoutout po kay Father Itoy. Kay Father Yolito Ignacio. Siya po yung aking spiritual director. Parang yung mga naging guide mo, ang tatanda na ngayon. Father Benny. Pero nandyan pa rin sila. Nandyan pa rin Father po sila. Itoy, andyan pa din yan. Diba? Salamat sa Diyos. Opo. Tapos sumuporta sa akin sa seminaryo si Monsignor Clem Ignacio po. Shoutout din. Tapos yung mami niya po si Tita Remy Ignacio. So mag-hello ka sa kanila. Opo, hello po, Monsignor Clem, tsaka Tita Remy. So pinapakita lang dito na talagang pag tinawag ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng mga companions. Na aakay sa'yo sa different aspects. Kasi ang pagiging seminarista, hindi lang yung religious aspect. Lahat yan, katalinuhan, lakas ng katawan, lahat yan magkakasama. Including syempre yung finances, kakailanganin din yan. Pero ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kung siya talaga ang tumawag sa'yo, di ba, anumang hirap yung pagdadaanan mo, umasa ka
na hindi ka pababayaan ng Diyos na ito. So parehas din ba pag nasa seminaryo, yung crisis ng isang estudyante, crisis din ba ng isang seminaryan? Bali po, sa seminaryo kasi, kumbaga sheltered kami. Kumbaga bababa lang kami, nandun yung refectory, kakain kami, tapos nandun na rin yung aming mga classrooms, doon kami nag-aaral. So, unlike yung mga buhay estudyante sa labas, di ba? Na talaga nagko-commute, papunta sa school. Pero, syempre, meron ding ibang challenge din. Kasi, nag-apostolate kami, nag-aaral kami, nagdadasal kami. So, it's more of paano namin mababalance yung kumbaga time management, kung ano yung mahalaga para sa amin dun sa habang nag-aaral sa seminary. So habang pinipursue mo itong bukasyon mo, kumusta naman ang pamilya? Patuloy lang ba? Nagpatuloy lang ba ang buhay nila? Ayun nga po, ang nangyari naman, nagkasakit yung mommy ko po. So nagkaroon naman siya ng bronchopneumonia. Tapos later on yung daddy ko naman nagkasakit rin po sa prostate naman. So, mahirap yun for me na nasa seminaryo ako, tapos na tuwing Sunday po kasi dumadalaw sila, tapos binabalita nila na ganito yung na-experience nila. So, minsan parang pakiramdam ko, parang gusto kong kasama sila, gusto kong makiisa sa kanila. Pero naalala ko nun, sabi ng spiritual director ko, sabi ni Father Itoy, devotee siya ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. So, sabi niya, nandito ka sa seminaryo, may oras tayo sa pagdarasal, ipagdasal mo sila. Pray, hope, and don't worry. So umabot ka pala sa punto na, lalabas na lang kaya ako, uwi na lang ako. Opo. Diba? Kasi syempre family pa din yan eh. Pero sabi mo nga, may guidance. May guidance. Opo. Pero dumarating din yung point na talagang financially, medyo nahirapan po talaga kami. Yung sister ko na po yung nag-work for the family. At nagkasakit po kasi yung daddy ko noong time na yun. And it was at that time din na I felt na I needed more to discern. Parang kasi nararamdaman ko parang kulang yung karanasan ko noon. Parang ang bata-bata ko pa. Gusto ko rin makaranas ng buhay sa labas. So, with my spiritual director, nag-discern kami. Tapos, nag-decide muna po ako na mag-regency. At nagtrabaho muna po ako sa labas. Thankfully, nakakuha po ako ng magandang trabaho po sa isang airline company. And customer service yung naging trabaho ko po. Sa tao pa din. Sa tao pa din. And dun sa customer service na trabaho ko po, nagkaroon ako ng experience kung mapaglingkuran yung ating mga OFWs din. So, malapit sa puso ko noong time na yun. Tuwing ang mga pasahero ko po na nakakasalamuhay yung mga OFWs. Tapos, masarap din sa pakiramdam na makatulong sa family. So, life-changing yan, di ba? Kasi hindi yan yung direksyon na pinapangarap mo. So, kailangan mong lumabas muna. So, iba na naman yung nangyayari sa'yo. Pero, nung nararanasan mo yan, sa tingin mo ba papalapit yun sa bokasyon mo o papalayo? Actually, during that time? At that time, natatakot ako. Kasi first time ko lumabas, hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari. Kasi parang pakiramdam ko nun, gusto ko pa rin maging pare. Pero hindi ko alam kung saan ako dadali ng Panginoon. Basta patuloy lang ako nun na nagsusurrender sa Kanya. Kumbaga in-entrust ko sa Kanya, Lord, kayo na pong bahala. Kailangan ako ng pamilya ko rin po ngayon. Kailangan ko rin na mag-mature, lumaki, makaranas ng ibang bagay sa labas para rin naman, kumbaga, mas maging epektibo ako if ever na maging pari po ako. So parang yun yung, nandun ako sa punto po na yun, noong time na yun. So, na-survive ba ng mommy and daddy mo yung mga sakit nila? Opo, si mami naman po, kumbaga naging maintenance niya na talagang every now and then may mga bouts siya ng asthma. Pero may gamot naman. Tapos yung daddy ko na-operahan naman po later on. Tapos yung kapatid kong bunso, magka-college na siya noon. So,
napagtapos ko rin po siya ng pag-aaral. So sa tulong niyo ng magkapatid. Opo. So let us praise the Lord. So lolos and lolas, parang kailangan din tanggapin na dumadating yung punto na yung dati mong role, hindi na yung same role, pero na iba na yung function. Opo. So in the case of the life of Brother James, nagbago lahat no? Pati yung role, dahil lang sa pagkakasakit. Doon lang nagsimula sa pagkakasakit, pero biglang nagkaroon na ng breadwinner, na dating hindi siya breadwinner. Dating seminarian, kailangan mo na lumabas para makapag-isip-isip at makatulong din at the same time. Pero there was hope. Kahit na dumaan ka sa ganong krisis, kasi napagtapos mo naman ang iyong kapatid. Ano naman ang natapos ng bunso? Bale, siya fine arts. Kasi artist po siya. Magaling po talaga. Bata pa lang siya, galing niya na mag-drawing. So sabi namin sa kanya, kung ano yung gusto mo, susuportahan ka namin kahit na... magastos ko yung mga materials. Yung sa materials, parang patapon lahat yung materials Wala dun yung pwedeng, masasave pa yan. Ay, ito, tipirin natin. Hindi. Pag fine arts, go lahat yan. So lahat yun na-survive ninyo sa tulong ng Diyos. Opo. Kumbaga, nung panahon na yun, mas lalo po kami talagang kumapit sa Panginoon. Patuloy pa rin po yung pagsisilbi namin sa simbahan. Yung daddy ko, kahit may karamdaman siyang pinagdaraanan ng time na yan, patuloy pa rin siyang nagsuserve sa Eucharistic minister pa rin siya. So, kumbaga, despite dun sa mga sufferings na pinagdaraanan namin nung time na yun, mas lalo kaming kumapit sa Kanya. And mas lalo naming naramdaman yung paggabay, yung providence ng Panginoon sa buhay namin. So, Brother James, dahil napagtapos nyo na, wala ka ng, kumbaga sa financial crisis, sustenance na lang ang kailangan, di ba? May maintain mo na lang yan. Paano mo naisip na ang panawagan ng Diyos nandyan, kailangan ko pa rin tugunan yun? Hindi ka ba na-tempt na mag-asawa na lang, maayos na, mag-start ka na ng pamilya mo, ayos ka na professionally rin, kumikita ka na. Opo. Paano yung transition period niyan? Opo. So, yun po yung habang nagtatrabaho ko, kumbaga, hindi naman nawala sa akin yung spiritual life ko, pero naging challenge din yun sa akin kasi naging busy ako sa trabaho ko. And parang hinahanap-hanap ko yung mga ginagawa namin sa seminary, yung pag-apostolate, ganyan. So, tuwing makakakuha ako ng pagkakataon, nagbo-volunteer ako, yan, para hindi lang mawala. Pero patuloy yung pagdarasal ko kay Lord na, Lord, kung talagang kalooban mo na magpare ako, alam ko, tutulungan mo ako at gagawan niyo po ng paraan. Dumating yung point na yung sister ko nag-decide na po siya na magpakasal sila. So, napunta na sa akin yung sole responsibility. So, nung time, another chapter. So, iniisip ko nun, kasi 2 years lang ibinigay sa akin na regency ng time na yun. Babalik na dapat sana ako sa seminaryo. Pero nung, nagpaubaya ako sa ate ko kasi, syempre, bagong buhay din. And talagang, kumbaga, nung single siya, todo talaga yung pagmamahal at suporta na binigay niya sa family. So, dasal ko nun kay Lord, Lord, kayo na bahala. Pero talagang tutulungan ko, susuportahan ko yung family ko sa ngayon. And patuloy akong maglilingkod pa rin sa'yo. Na-assign ako doon sa Padre Faura. And ang naging non-negotiable sa akin, everyday nagsisimba pa rin ako And sabi ko, saan po ba merong misa dito, ganyan? Saan malapit na simbahan, ganyan? Sabi nila doon sa PGH, may misa doon tuwing 12 noon, may chapel. So sabi ko, sige, yung lunch break ko doon, magsisimba ako doon. Pagpunta ko doon, nakita ko si Father Benny. Ayan na naman. Siya yung nag-misa. Dapat nanood kayo ng Monday kasi nandun si Father Benny. Ngayon na naman, Father Benny ulit, nagtagpo na naman kayo. Opo. So after the Mass, lumapit ako sa kanya. But it came as a surprise. Hindi mo alam na nandun siya. Hindi ko talaga alam. Kasi matagal ng panahon So in-expect ko na lipat na siguro siya ng ibang assignments. So to see a familiar face, parang it felt at home, parang ganyan. So after the Mass, nilapitan ko siya. Sabi ko, Father, hello, naalala niyo pa ba ako? Ako si James.
Oo, familiar nga yung mukha mo. Gusto mo ba mag-lunch sa taas? So, sinama niya ako dun sa community nila sa taas. Meron palang chaplaincy yung mga Jesuits doon. And nakilala ko yung ibang mga Jesuit priest. May matandang pari doon, si Father Barbero. Spanish na priest siya, sila Father Jordi. Yan. And habang nagla-lunch kami, as in sobrang nagbibiruan sila, masaya lang. Tapos yung mga volunteer sa PGH nandun din. So, pakiramdam ko, I really felt at home. Parang there was that joy na hinahanap ko. Na kahit na pag uwi ko, parang nandun pa rin yung joy na natili pa rin sa akin. And I felt hopeful na sabi ko, Lord, kung kalooban mo, parang ito yung joy na gusto kong maranasan sa buhay ko. Yung parang joy na nandun yung feeling at home, masaya, parang naramdaman ko yung pagmamahal ng bawat isa doon. Kumbaga equal yung lahat, yung mga volunteers, yung mga pare, yung mga madre, parang magkakasama sila doon. So, yun yung dasal ko nung time po na yun. So, nakailang taon ka din dun sa Padre Faura chapter ng buhay mo? Siguro, 2 years ako na na-assign. Pabalik-balik kasi later on na-assign din po ako sa Macapagal Avenue naman. So, ibig sabihin kung saan ka na-assign, naghahanap ka ng simbahan talaga. So, yun ang una mo talagang trabaho, no? Opo. Hahanapin mo saan yung sustenance ng iyong kaluluwa. Opo. So, surprisingly, nahanap mo sa Padre Faura si Father Benny uli, Opo. na key person doon sa bokasyon mo. Mm-hmm. So, doon napanatili yung fire, ika nga. Kaso sabi mo, nalipat ka naman ng ibang branch. Opo. So doon ba may panibago ka namang spiritual reawakening? So pagdating naman, from Makati napunta sa Padre Faura, tapos sa Macapagal Avenue. Sa Macapagal Avenue, may chapel. Okay. May chapel po yung yun mismo ang may chapel. May chapel po mismo yung office. Tapos meron silang active na community na naghahanap sila ng mga volunteers. And doon, natap ako na maging Eucharistic minister na. Talaga? Opo. So parang noong time na yun, sabi ko, okay na rin siguro to, baka dito rin naman ako tinatawag ni Lord, magsaserve pa rin ako sa Panginoon. At the same time, nag-enjoy rin naman ako sa work ko, very fulfilled din ako kasi customer service nga. So sabi ko, siguro okay na to. At tapos naalagaan ko pa yung parents ko, yung family ko noong time na yun. Tapos pero nung dun sa PGH, parang in-invite naman nila ako na maging volunteer. So, ang ginagawa, every weekend, nagpapakain ng mga street dwellers, tsaka yung mga watchers po dun sa ospital. Tapos, may time din na umiikot si Father Benny para magbigay ng komunyon doon sa mga may sakit. And in-invite niya ako na sumama. So, nakikita ko po yun, ganyan. In my heart, parang I was longing for that. Especially experiencing being able to bring Christ, especially to the sick. Tapos listening to their stories, bringing comfort dun sa mga may sakit, saka dun sa mga watchers. Kasi sila yung problema kung saan sila kukuha ng pantulong sa family. So parang sa akin very malapit sa puso ko yun kasi nararanasan. Pareho both parents, di ba? Hindi lang isa. Tapos hindi sila pwede mag-alagaan sa isa't isa dahil pareho silang alagain. Opo. So parang Brother James, ang nakikita kong sa kwento ng buhay mo, punong-puno ng pag-asa. Opo. Kasi lagi kang nagbibigay ng pag-asa. Opo. You are finding ways paano mo ma-extend yung pag-asa na yon sa kapwa mo. So, hindi ka lang kontento dun sa prayer life mo na, sige na, maintenance mode na lang, nagdadasal naman ako, nagsisimba naman ako, may spiritual direction ako, but your prayer is actually in action. Okay. So, magkasama lagi, no? Laging i-extend mo yung sarili mo, may pinatutunguhan at yun ay ang iyong kapwa-tao. So answered prayer ka sa lahat ng movements, lahat ng pagkilos. Pero paano mo nahanap ang paa mo para bumalik sa seminaryo? Opo. So, nung pagkakataon na yun, nagvo-volunteer ako. Kumbaga parang dala-dala ko kasi pa rin yung kung ano yung natutunan ko sa seminaryo. Parang I still try to share these things. Parang hindi siya nawala.
So, nung time po na yon, nag-decide yung parents ko na mag-relocate. Kasi po yung sister ko, nagkaroon na po siya ng anak. So, first apo nila yon. And for that time, nakasama nila. Tapos later on, nag-relocate yung sister ko sa Tacloban kasi napangasawa niya po yung family based po doon. So, nagkaroon ng invitation na bakit hindi na lang dito sila mommy at daddy kung gusto nila makasama rin yung apo nila. So parang yun. Kasi only apo yun eh. Only apo. At unang apo. At unang apo. So sa akin, parang nung time na yun, pwede naman magtatrabaho pa rin ako kasi ako pa rin susuporta sa kanila. Pero nasa Tacloban sila. Nakahanap ng magandang bahay dun yung sister ko para sa kanila. Tapos, para makasama rin yung apo. Iwan ka ng Maynila. Iwan kami nung kapatid ko isa. Yun. So sabi ko, sige. Buti na lang, nasa airline company ako. So, nadala ko pa sila doon. Tama. So, kasama yun sa benefits. May privileges ka. Kasama yun. So, nakasettle sila. Nakasettle sila doon. So, kahit wala kayong roots doon, pero yung napangasawa kasi ng sister mo. So, how was their life? Naging mga, na sila, Bisaya. Waray. Opo. As in, tawan-tawa si daddy kasi taga Navotas po siya eh. So, parang yung naalala niya yung kabataan niya kasi malapit sa dagat, tapos yung fresh yung kinakain nila mga isda. Tapos yung mami ko, di may asthma po siya. Since malapit sa dagat, hindi na daw siya inaatake ng asthma. So, tapos everyday nakapagsimba sila. Yan. So, that's everyday nakikita nila yung apo nila. So, masaya po sila doon. Tapos yung time na yun, may mga video call na. Tsaka nakapag-chat na. So, adjusted na kayo. Opo. So, before mag-uundas, nakakuha ako ng leave. Umuwi ako sa Tacloban. Pero part dun sa pag-uwi ko dun, gusto ko sabihin sa kanila na gusto ko ipagpatuloy yung pagpapari ko. Okay. Opo. Na nagdi-discern ako. Pero this time, nagdi-discern ako for the religious life. Kasi very drawn ako sa life of the vows, yung poverty, chastity, tsaka obedience. So, yun. So, sinabi ko sa parents ko yun. Sabi ko, Mommy, Daddy, nagdi-discern ako ngayon. Baka po, mag-apply ako, pumasok sa pinagpipilian ko SVD, Jesuits, and Missionaries of the Poor, Missionaries of Charity pala, kasi nagpupunta ako sa Tayuman. And sabi ng mami ko, kung yan yung gusto mo talaga, James, kung dyan yung kaligayahan mo, susuportahan ka namin. So, very supportive talaga sila sa'yo. So, decided yon. So, Easter Sunday na agad yon, ano? Opo. Kasi hindi ka na pinahirapan, binigay agad nila yung go signal. Sabi nila, James, wag mo kaming alalahanin. Kasi kahit kailan, hindi kami pababayaan ng Panginoon. Nandyan yung ate mo, tutulong. Kumbaga, tsaka masaya kami dito, simple ang buhay, masaya kami ng mami at ng daddy mo, magkasama kami, everyday nagsisimba kami. Pero Brother James, no, pag babalikan natin tong kwento ninyo as a family, para rin kayo yung Israelites, di ba hindi mapirme? Opo. Yung parang may something is going on. Laging hindi happened before, kundi ongoing lagi yung proseso ninyo. At ang pinakamaganda dyan, may pinanghahawakan kayo eh. So kahit pinaghiwa-hiwalay kayo in a certain sense, di ba? Nandun pa rin, intact pa rin kayo. So palagay ko ang lolos and lolas natin, interesadong malaman. Ang bilis kasi ng panahon. Brother James, pwede mo pa bang ipagpatuloy ang kwentong yan sa susunod na Lunes? Apo. Napilitan si Brother James, no? Kasi napakaganda ho nito, napaka-meaningful nung sinabi niya na that Holy Week, that particular year, may baon siya. Diba? Hindi lang ang pagdalaw, kundi ang paghingi ng blessing na sa bagong buhay na naman nahaharapin mo. Pero sa totoo, sila yung maraming discernment, brother eh. Opo. Kasi yung para mag-migrate ka, di ba? Mag-transfer ka, Opo. ina-fruit mo sila eh. Hindi biro yun. Kung ilang taong kayong nandun, di ba? Tapos saharap sila ng isang bagong buhay. At ngayon, bagong buhay na naman ang haharapin kasi ang anak ay aalis dahil papasok sa
seminaryo. So any message din for our lolos and lolas na may mga magpapaalam din sa kanila na may mga pagbabagong chapter sa buhay? Opo, siguro minsan meron tayong mga pansariling kagustuhan, pero minsan kailangan din natin maging bukas doon sa kagustuhan ng ating mga mahal sa buhay. Minsan mahirap yung karanasan ng paghihiwalay, karanasan para tumaya, magkaroon ng bagong karanasan, bagong trabaho. Pero patuloy lang natin na ibigay ito sa Panginoon. Kumbaga, i-entrust natin sa Panginoon na gagabayan at hindi pababayaan yung ating mga mahal sa buhay. Opo. Amen. Let us praise the Lord. At sa ating pagtatapos, tayo ay pangungunahan ni Brother sa ating panalangin. Lagi nating alalahanin na tayo ay nasa mapagmahal na presensya ng Panginoon, that we are always in God's loving presence. As we make the sign of our faith, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Invite us deeper. Almighty and ever-living God, you invite us deeper into your world, your people, your Lent. May this time be one of outward focus, seeking you in those we often ignore. Help us live a Lent focused on freedom, generosity, and encounter. Give us hearts hungry to serve you and those who need what we have to give. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So next Monday, asahan natin ang paglalakbay muli kasama ni Brother James at mas palalim na makikita natin na hindi laging masaya lang ang buhay. Pero sa anumang pagdaraanan, there is always hope and something good is in store for all of us. So let us praise the Lord and give Him thanks. Bye! See you again on Monday.